Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apektado ngayon ng amihan ng extreme northern Luzon, kaya't magdudulot ito ng maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pagulan ngayon sa Batanes at Cagayan Province. Kaya sa mga kababayan natin doon, wag kong kalimutang magdala ng payong o mga pananggalang sa ulan. Sa araw na ito, saan man po ang inyong lakad. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa, generally improved weather naman ang mararanasang panahon. So maaliwalas naman ang ating papawurin, liban na lamang po sa mga localized at mga biglaang at bigdagli ang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Dahil wala po tayong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa, liban po dito sa northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Pero meron nga ho tayong bagyo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita po ito sa layong 1,525 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. At ngayon nga po, malayo pa naman ito at wala pa namang direct effect sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero as of our latest datos or latest na data natin, ay lalo pa po itong lumakas. Ngayon nga po ay severe tropical storm na. Taglay ang lakas ng hangin na 95 km per hour near the center at gustiness po na 115 km per hour. Northwestward pa rin ang kanyang movement at medyo may kabagalan po ito sa ngayon. 10 km per hour lang ang kanyang pagkilos. Kung kaya't mas mataas po yung tsansa na mas lumakas pa po ito, makahugot pa po ng lakas habang nasa karagatan po ito sa mga susunod na oras at araw. Based na rin nga po sa track na ipinalabas po ng Pag-asa ngayong 5 a.m. na Tropical Cyclone Advisory, makikita nga po natin na generally northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras at araw at pwede pong pumasok ito sa ating area of responsibility by Friday midnight, mamaya hong midnight o kaya naman ay bukas ng umaga o Saturday morning. At once na pumasok po ito sa ating par, papangalanan po natin itong si Bagyong Uwan. Yan po ang kanyang magiging domestic name or local name. At nakikita nga po natin in terms of intensity, mataas yung tsansa na pumasok po siya ng par as typhoon. So malakas na po agad itong bagyo sa pagpasok pa lang ng ating area of responsibility. At habang nasa Philippine Sea siya sa mga susunod na araw at oras, ay mataas din yung tsansa na further o lalo pa po itong lumakas at pwede pong maging isang super typhoon habang nasa Philippine Sea siya bago pa man maglandfall sa atin. So in terms of landfall point po, nananatiling mataas ang banta dito po sa northern at central Luzon dahil dyan po nakikita kung saan ay pwede pong maglandfall itong si Bagyong Uwan o magiging Bagyong si Uwan. Pero kailangan po nating alalahanin na as long as nakapaloob po ang inyong lugar sa tinatawag po nating probability cone ay ibig sabihin posible pa rin hong dumaan sa inyo ang sentro mismo ng magiging Bagyong si Uwan. At bukod dyan, kailangan din po nating alalahanin na hindi po tayo pwede na mag-focus lamang sa landfall point dahil kung makikita nga po natin, napakalawak ng diametro nitong bagyo. Yung kanyang radius nag-extend po up to 400 kilometers from the center. So kung ipoproject po natin ito habang lumalapit sa ating landmass, halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas ang apektado nitong bagyo. So expect po natin, meron tayong itataas na mga signal sa halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas sa mga susunod na araw. At magtataas po tayo ng signal as early as mamaya o kaya naman ay bukas ng umaga sa eastern section ho ng Luzon at eastern section ng Visayas. Kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa, matinding paghahanda ang ating iminumungkahi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa magiging maapektuhan ng mga lugar. Samantala, para sa pagtaya nga po ng ating panahon, magiging maulap pa rin ang papawurin at may tsansa ng mga pag-ulan dito sa Batanes at Cagayan Province dahil po sa epekto ng amihan, habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong maranasan. So para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Metro Manila 23 hanggang sa 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 24 hanggang sa 29 degrees Celsius, sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman ay 23 hanggang sa 30 degrees Celsius at sa Baguio ay 18 to 25 degrees Celsius. Samantala, pagdating naman ho sa Visayas, Palawan at Kabisayaan, asahan pa rin natin ang generally improved weather naman ho. May mga isolated lang na mga pag-ulan, posibleng mga
panandali ang buhos, especially po sa hapon at gabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, 26 to 32 sa Tacloban, 25 to 32 sa Puerto Princesa, 25 to 32 sa Kalayaan Islands, sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. So again, patuloy po natin paalala sa ating mga kababayan tungkol nga po dito sa bagyong si Fungwong na magiging si bagyong Uwan pagpasok ng ating area of responsibility. Yung tropical cyclone signal number 1 ay pwede na pong itaas sa eastern portion ng Luzon at eastern Visayas as early as this evening or tomorrow morning. At based po sa intensity forecast, the highest signal na pwede po nating itaas kung maging super typhoon po ito bago maglandfall ay signal number 5 o tropical cyclone wind signal number 5. Ang onset naman o ang umpisa ng mga heavy rains ay posible po Sunday early morning dito po sa Visayas, Eastern Visayas particular, at maging sa Bicol region, posible na pong maranasan ang mga pag-ulan na dulot nga po ng bagyong ito. Bukod dyan ay pwede na rin po nilang maranasan ang mga pagbugso ng hangin na dala nga din po nitong bagyong magiging si bagyong Uwan. So potentially life-threatening stormy conditions pa rin ang ating nakikita at posibleng ma-experience dito sa northern Luzon at portions ng central Luzon by Monday, huyan early morning ng Monday and Tuesday hanggang Tuesday. So matinding pag-iingat at paghahanda po ang ating advice sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan, in effect pa rin ang ating weather advisory. Ibig sabihin, sa Sunday o third day from now, sa paglapit po nitong bagyo, maaari na pong maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall ang Isabela, Quirino, maging sa Aurora, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, maging ang Quezon Province. So mostly the eastern section of Luzon, pwede pong maka-experience ng matitinding pag-ulan as early as Sunday morning o halos buong maghapon ng Sunday, dala po at epekto po mismo nitong bagyo. So sa mga kababayan natin dyan, maging handa po sa mga posibilidad ng pagbaha o widespread na pagbaha at maging mga landslides o pag-uho ng lupa, especially sa mga bulubuntuking lugar. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao, Cagayan, Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, maging sa Rizal, Northern Samar, Samar at Eastern Samar, maging sa Masbate Province at Sorsogon Province. Dulot din ng bagyong ito na papasok po sa ating area of responsibility. So again, maghanda po tayo at maging vigilant po tayo sa mga posibilidad ho na hazard na dala po nitong malakas na bagyo. Sa ngayon ay wala po tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Moderate to rough naman o katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon na karagatan na inaasahan sa northern and eastern sections ng Luzon at sa eastern section ng Visayas. Ang sunrise natin for today is 5:54 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:26 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.